O ito para sa mga walang pasensya dyan, ito yung pagpraktisan ninyo para humaba ang inyong pasensya at magkaroon kayo ng masarap na ulam. So ganito lamang guys ang ginawa ko para tanggalin ang kanyang buto. Gamit ang blade ng cutter guys, yan lang aking ginamit kasi wala ko ibang makita. O proceed na tayo. So ganyan lamang guys, hiniwa lang natin yun sa may mga fingers niya, papunta dun pababa sa kanya. Baba, alangan naman sa taas, 'di ba? Wala namang baba na papunta sa taas. So ayun nga guys, sinubok talaga ng sobrang tindi ang aking pagpapasensya dito. Mapagpasensya na kung tao, pero muntika na talagang maubos everyone. Kaya in-enjoy ko na lang at inisip ko na lang na nagtatanggal lang ako ng ingrown. So itong mga paa ng manok guys ay pinakuluan ko lang pala ng 8 hanggang 10 minutes para naman hindi siya ma-overcook. Kasi guys, pagka lumambot yung paa ng manok, ay mahihirapan na kayong tanggalin yung kanyang buto kasi madudurog ng kanyang laman. Tapos ayun nga, nung kumulo na yung tubig, ay tinanggal ko na siya sa pagkakasalang sa apoy at rinain ko yung mainit na tubig at saka hinugasan ko siya ng malamig na tubig para mag-stop yung kanyang cooking process. Iwang sosyal. May cooking process pag nalalawman. Itong paa ng manok nga pala natin everyone ay 1 kilo lang ito. Tapos sinimulan ko siyang linisin ay 1:00 ng hapon at tatapos na ako ng almost 6 PM. O diba ang tindi ng ating linisan at bakbakan sa ating paa ng manok. Alam nyo naman kasi guys, hindi naman continuous yung ating trabaho. Kaya umabot ng ganun katagal. Siguro pag ikaw ay diretso-diretso yung pagtanggal mo ng mga buto nito ay hindi ka aabutin ng ganun katagal. Puro nasa mga 2 oras lang. At yun nga pala ang ating mga ingredients everyone. Crispy fry pero hindi po natin ginamit yan lahat at less than half lang ng crispy fry na yan ang ating ginamit. At meron din palang itlog everyone pero isa lang ang ating ginamit dyan. Tapos meron din tayong bawang at naglagay tayo ng konting asin. Syempre hindi rin mawawala yung ating cornstarch. Yan talaga ang ating main ingredients dyan at saka yung paa ng manok. At ayan nga guys, nagtimpla na tayo ng kanyang first coating para mamaya pag atin na siyang ni-roll dun sa dry ingredients o ating dry na coating ay didikit ang ating cornstarch na may halong fita. Ang lahat-lahat pala ng ating mixtures or ingredients dito everyone ay tansyado ko lamang po. Kaya kung gusto nyo magluto, magtansya na rin lang kayo. Hindi naman kaya ay maghanap kayo ng ibang video tutorial na merong mga basihan o sukatan. At ayun na nga everyone, after natin ihalo o i-prepare ang ating wet at saka dry na mixtures or ingredients para sa ating coating, ay atin na po siyang kinote. Alam nga naman, doon naman talaga ang punta natin, no, diba? At ayan na nga, repeat process lang tayo everyone para lahat ng ating paa ng manok ay atin ang makot at mailuto na natin. Kasi alam nyo guys, ito talagang preparation ko na ito. Itong putahe na aking niluto ay pangulam talaga sana namin bago ko niluto ito nung araw na to. Tama ba? Kakalito naman eh. So ayun, napurnada ang ating plano kaya ginawa ko na lang ay pinabaon ko na lang sila sa aking mga students. So ayun, ayos pa rin naman kahit hindi natupad ang ating plano. Ayan guys. Sarap. Sarap ubusin. Mabuhan tayo ng boneless chicken feet ng manok. Napakasarap guys. Lalo na kung kami lang yung meron. Sana. You must try. Sauce, ikan yung sauce. Anghang yan, kahit hindi. Dami lang yung anghang, pero hindi yan manghang. Bye-bye!